Mukhang madali pero hindi ito ganoon kasimple. Papalapit na sina Kanemaru at Akamaru sa kanya, habang ang iba pang Shikigami, sina Aomaru at Ginmaru, ay mahigpit na binabantayan si Jinwuji Seiichiro. Habang iniisip niya kung anong gagawin, isang boses ang narinig niya mula sa earpiece na konektado sa Combat Command Center. Liao Hongblade, ang mga Shikigami ay pinapagana ng mga talisman. Kapag nasira mo ang talisman sa loob nila, matatalo mo sila. Nagbigay iyon ng ideya sa kanya, pero hindi masyadong nakatulong. Maliit lang ang mga talisman, halos kasinlaki lang ng palad, pero napakalaki ng mga Shikigami. Paano niya hahanapin ang kanilang core at sisirain yon? Wala nang ibang paraan kundi subukan, naisip niya. Habang nakangiwi, itinanim ni Liao Hongblade ang mga paa niya sa lupa. Inasinta niya ang kanang kamao sa ulo ni Kanemaru at buong lakas itong sinuntok. Ang 100-step Divine Fist niya ay nagpadala ng malakas na alon sa hangin na tumama sa ulo ni Kanemaru. Umatras ang ulo ni Kanemaru dahil sa lakas ng suntok, pero hindi ito sumabog. Hindi lang basta malakas si Kanemaru, ito rin ang may pinakamatibay na depensa sa lahat ng Shikigami ni Jinwuji Seiichiro. Sa ilang segundo lang, bumalik sa normal ang ulo nito. Galit na umatungal si Kanemaru at mas mabilis na umatake kay Liao Hongblade. Nasa ulo nga ba ang talisman, napagtanto ni Liao Hongblade. Mula sa malayo, napangiti si Jinwuji Seiichiro. Talaga bang iniisip niyang nasa ulo o puso ang mahinaang bahagi? Napakaklasiko. Na-corner si Liao Hongblade ni Kanemaru at Akamaru na sabay umatake. Si Kanemaru ay gumamit ng purong lakas, habang si Akamaru ay bumuga ng kumukulong lava para bitagin siya. Pero nanatiling kalmado si Liao Hongblade. Ginamit niya ang liksi para umiwas sa mga atake, kumikilos ng mabilis at eksakto. Kahit walang superpowers, bihasang martial artist si Liao Hongblade. Bilang isang master ng Bajikwan, matagal siyang nagsanay ng husto. Nang pinagsama ito sa kanyang combat uniform at mga advanced na armas, halos hindi siya matatalo sa malapitan na labanan. Walang paraan para matalo siya ng dalawang Shikigami. Nakita ni Jinwuji Seiichiro na hindi sapat sina Kanemaru at Akamaru para mapigilan si Liao Hongblade. Kumilos siya gamit ang kanang kamay, at lumapit ang malaking anim na buntot na puting fox, si Ginmaru. Itinaas ng fox ang ulo nito, ang mahabang liig nitong puti ay umabot hanggang langit. Pagkatapos ay ibinuka nito ang kulay pink na bibig, at isang kumikinang na bola ng liwanag ang nagsimulang mabuo sa itaas nito. Palaki ng palaki ang bola hanggang umabot ito sa laki ng ulo ng tao. Nagniningning ito ng napakaliwanag na liwanag. Sa isang iglap, ang bola ay naging isang nagbabagang sinag ng enerhiya at tumama ng diretsyo kay Liao Hongblade. Napakabilis ng atake, halos imposibleng makita ng mga dalawang mata. Sa parehong oras, iniilagan na ni Liao Hongblade ang mga atake ni Kanemaru at Akamaru. Ngayon, kasabay pa ng energy blast ni Ginmaru, nasa alanganing posisyon siya. Pero mula pa sa simula, pinagmamasdan na ni Liao Hongblade si Ginmaru. Nakahanda na siya. Habang lumilipad papalapit ang kumikinang na enerhiya, tumira siya ng isang malakas na suntok, ang 100-step Divine Fist. Bumangga ang lakas ng kanyang atake sa spell ni Ginmaru sa ere. Ang salpukan ay nagpadala ng shockwaves na yumanig sa paligid. Samantala, si Kanemaru at Akamaru ay nakalapit na kay Liao Hongblade mula sa magkabilang panig. Kapag naintindihan mo ang mga kakayahan at atake nila, madali mong mahahanap ang paraan para talunin sila. Unang iniwasan ni Liao Hongblade si Akamaru, ang tatlong ulong asong nakabalot sa apoy. Pagkatapos, tumalon siya papunta kay Kanemaru, ang dambuhalang unggoy na kilala sa di matatawarang lakas nito. Umatungal si Kanemaru, ang katawan nito ay nagningning sa pulang liwanag ng kapangyarihan mula sa Onmyoji, kaya lalo itong naging delikado. Pero nanatiling kalmado at nakatutok si Liao Hongblade. Mabilis siyang umikot, iniiwasan ang malalaking kamao ni Kanemaru habang pumapalo ito sa ere. Nang magmintis si Kanemaru, sumiksik si Liao Hongblade sa maliit na espasyo sa pagitan ng mga binti nito. Niyakap niya ang bewang ng dambuhalang nilalang, at pinakawalan ang 100-step Divine Fist. Tumagos ang makapangyarihang atake sa loob ng katawan ni Kanemaru, binasag ang lahat ng depensa nito. Ang puwersa ay nagpabaluktot at nagpasabog sa katawan ni Kanemaru. Parang nagmula sa ilalim ng lupa ang isang nakaririnding sigaw. Ang gintong liwanag sa paligid ni Kanemaru ay nawala, at isang sirang talisman ang bumagsak sa lupa. Doon pala nakatago ang talisman, nagulat si Liao Hongblade. Hindi niya inasahang nasa ganoong kakaibang lugar ang core nito.
Pero nagtagumpay ang kanyang plano. Kapag hindi mo alam kung nasaan ang mahinaang bahagi, ang pinakamagandang paraan ay ang patuloy na umatake hanggang matagpuan ito. Natalo ni Liao Hongli si Kanemaru, ang isa sa 5 Shikigami na nagpoprotekta kay Jinwuji Seiichiro. Nabigla ang lahat sa Combat Command Center. Ang lakas ng isang Onmyoji ay nasa kanyang mga Shikigami at spell. Kapag nasira lahat ng Shikigami, magiging ganap na defenseless si Seiichiro, at magiging madali para kay Liao Hongli na talunin siya. Ngumiti si Liao Hongli habang nakatitig kay Seiichiro sa malayo, puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Pero nanatiling kalmado si Seiichiro. Hinugot niya mula sa bulsa ang isa pang talisman, nakatuping parang unggoy. Sige, sabi niya ng mahina, at inihagis ang talisman sa ere. Nagliwanag ang talisman at nagningning, at lumitaw ang bagong Kanemaru, kasing anyo ng nauna. Naningkit ang mga mata ni Liao Hongli sa nakita. Tahimik na napanganga ang mga tao sa command center. Ano? Kaya niyang magsumo ng bago ng ganun lang, bulong ng isa, hindi makapaniwala. Biglang nagsalita si Tu Yunli. Hindi ganun kasimple. Ang mga Shikigami ay nakadepende sa talisman bilang core nila. Kapag nasira ang talisman, mamamatay ang Shikigami. Pero kung marami siyang nakahandang talisman, kaya niyang magsumon ulit. Kahit ganun pa man, ang pagsumon at pagpapanatili sa mga nilalang na ito ay nakakakain ng maraming enerhiya. Kapag patuloy na sinisira ni Liao Hongli ang mga ito, maubusan din ng lakas si Seiichiro sa huli. Tumango si Liao Hongli sa narinig. Gets ko, pero hindi pabor sa akin ang ganitong klaseng laban. Ang mukha niya ay biglang naging seryoso. Alam niya ang problema. Bilang isang melee fighter, pinakamalakas siya sa close combat. Si Seiichiro naman ay isang Onmyoji, isang master ng magic. Hindi niya kayang tapatan si Seiichiro pagdating sa supernatural energy. Kung hahantong ang laban sa tagalan ng lakas, tiyak na matatalo siya. Iisa lang ang solusyon, sa halip na sayangin ang oras sa mga Shikigami, kailangan niyang pabagsakin mismo si Seiichiro. Napagtanto ito ni Liao Hongli at mabilis niyang hinugot ang isang malaking baril gamit ang kaliwang kamay. Itinutok niya ito kay Seiichiro na nasa daan-daang metro ang layo at pinaputukan. Sanay na sanay si Liao Hongli bilang sundalo at bihasa siya sa pagbaril kahit kaliwang kamay ang gamit. Isa-isang lumabas mula sa baril ang mga itim na origin bullet. Espesyal ang mga origin bullet, dinisenyo ang mga ito para labanan ang mga makapangyarihang nilalang tulad ni Seiichiro. Pagkakita sa mga bala na paparating, nagbago ang ekspresyon ni Seiichiro. Napakunot ang noo niya at itinaas ang kamay. Ang berdeng ibong Shikigami, si Aomaru, ay mabilis na pumagaspas ng mga pakpak, lumilikha ng malakas na bugso ng hangin. Ang hangin ay naging isang buhawi na bumalot kay Seiichiro at pumigil sa mga bala. Kahit malakas ang origin bullet para pumatay ng mga demonyo, ang malalakas na hangin ay nagpaiba ng direksyon ng mga ito. Nagpakita ng bahagyang kaba sa mukha ni Seiichiro. Naalala niya ang babala tungkol sa mga origin bullet mula sa Jiangnan region. Kung hindi siya mag-iingat, pwede siyang mapatay nito agad-agad, kahit pa may taglay siyang Delta-class mutant powers. Atakihin siya! Tapusin siya, sigaw ni Seiichiro. Itinaas niya ang kanang kamay, na may daliri na nakaturo sa ere, at tinawag ang kanyang mga Shikigami. Ang mga kumikinang na liwanag sa paligid nila ay lalong nagningning habang tumindi ang kanilang kapangyarihan. Muling sumugod sina Kanemaru at Akamaru kay Liao Hongli, ang mga galaw nila ay puno ng mas matinding puwersa. Mabilis na nag-isip si Liao Hongli ng plano. Itinago niya ang kanyang baril at inikot ang kaliwang braso, nagpakawala ng dose-dosenang maliliit na bomba sa battlefield. Naningkit ang mga mata ni Jinwuji Seiichiro habang pinagmamasdan ito. Inutusan niya ang berdeng ibon na gumawa ng malalakas na hangin para ilayo ang mga bomba. Ngunit nang bumagsak ang mga bomba sa lupa, hindi sila sumabog gaya ng inaasahan. Sa halip, naglabas ang mga ito ng matinding puting liwanag na sobrang nakakasilaw. Napakaliwanag ng ilaw kaya napilitan si Seiichiro na takpan ang mga mata niya. Wala na siyang makita sa battlefield. Ang mga flash bomb ay perpektong distraction. Habang wala nang makita si Seiichiro, kumilos si Liao Hongli. Namuong lakas sa mga binti niya at tumakbo siya ng napakabilis. Sa loob ng 3 segundo, nasa harapan na siya ni Seiichiro. Kapag nakalapit na si Liao Hongli, wala nang magagawa si Seiichiro. Kahit hindi gamitin ang superpowers niya, sapat na ang lakas ng kamao niya para pabagsakin ito. Huli na nang mapagtanto ni Seiichiro ang panganib.
Ukininam malas, sigaw niya, pilit na tumatakbo papasok ng Jiangning Square. Pero isang Onmyoji ay hindi kayang tapatan ang bilis ng isang enhanced fighter tulad ni Liao Hongli. Sa loob ng ilang sandali, lumitaw si Liao Hongli sa harapan mismo ni Seiichiro, isang matalim na ngiti ang nasa labi niya. Tapos ka na, sabi niya nang may kumpiyansa. Pero may kakaibang naramdaman siya. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Seiichiro. Ang takot sa mukha nito ay nawala. Sa halip, nagsimula itong umiti, mabagal sa simula, hanggang unti-unting naging mas malawak at hindi natural. Nanindig ang balahibo ni Liao Hongli. Agad niyang napagtanto na nalinlang siya. Bago pa man siya makakilos, hinawakan ni Seiichiro ang braso niya ng sobrang higpit. Gumamit si Liao Hongli ng tusong plano para makalapit kay Jinwuji Seiichiro. Akala niya ay may upper hand siya at handa nang suntukin si Seiichiro sa ulo. Pero tila may mali kay Seiichiro. Bigla itong nag-iba. Hinawakan ni Seiichiro ang braso niya at nagsimulang maglabasan ang mga crack sa buong katawan nito. Mula sa mga crack, lumiwanag ng matinding puti na parang nawawala na ang anyo nitong tao. Pagkatapos, isang boses ang umalinggaw sa battlefield. Ang puting liwanag na bumalot kay Seiichiro ay naging nakakasilaw at isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa buong lugar. Narinig ang malakas na pagsabog kahit sa malalayong lugar. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon, at huwag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in action.